Trespassers tayo sa ating bakuran. Yan ang lumalabas mga kababayan. Yan ang gustong mangyari ng China. Hindi po maaari. Paano tayo naging trespasser sa ating bakuran? Madaling sabi, sila po ang malinaw na trespasser dito. So kailangan makulit din tayo. Lahat ng mga actions nila, may counter actions din tayo. Pag hindi po, mahilig silang mag-normalize ng mga bagay-bagay kahit mali. Di niya, Mr. Maravillas, yung mga legal actions na ginagawa natin. Sabi dito mga kababayan sa balita, nag-react na po yung ating Department of Foreign Affairs sa rules na gustong i-impose sa atin ng China. Yung banta po ng Chinese government na i-arrest nila mga kababayan yung ating mga mangingisda or anyone na papasok sa ating territory. Yung territory natin, pag pumasok daw tayo sa ating territory, dyan sa West Philippine Sea, huhulihin nila. Ganon, territory natin, sila yung manghuli. Dapat tayo ang manghuhuli. Sila yung dapat nating hulihin, di ba? Pero baliktad po, tayo daw yung huhulihin. Ngayon, sabi ng DFA, hindi anya siya maari kasi yung rules ng Chinese Coast Guard, labag sa international law. Ang problema niya, Mr. Maravillas, paano natin i-enforce yung ating yung right natin? Paano natin i-defend yung ating right? Mahina nga tayo na bansa, magpalakas po tayo. Diba? Slowly but surely. And kailangan lang po dito patience. Alam natin naman yung ating mga mamamayang Filipino. Lahi tayo ng mga matatapang. Hindi po nang maisog ng Davao kasi hindi man yun matapang. Mga talawan yun pa. Kaya nga po, kinakaya-kaya tayo ng China kasi nakasanayan ng China noong previous administration na tayo po ay submissive lang po. Hindi tayo tumatayo para i-assert natin yung ating karapatan sa ating territory, yung ating sovereign rights ng mga kababayan dito sa ating exclusive economic zone. Kaya ginagawa nila itong pangbubuli sa atin. Kailangan sustain po yung ating paninindigan at may ginagawa na mga actions on how we can defend mga kababayan yung ating territory. Tiwala lang po at patience. Sabi nga po, patience is a good virtue. Kahit kating-kati na tayo na rumisbak sa China, diba? Sundan lang natin yung mga strategy na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po sa Bible, Ecclesiastes chapter 7 verse 9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Itong provocation pong ginagawa ng China sa atin, relax lang tayo palagi. Tama yung tinatahak mga kababayan na landas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gawin po natin yung mga legal actions at habang ginagawa natin yung mga legal actions para ipaglaban yung ating mga karapatan po, may mga hakbang din po tayo siyempre na nakatutok sa pagpapalakas ng ating defense. Tama pa? Ito nga po, Philippines-Sweden sign pact on fighter purchases. Nagpapalakas tayo ng ating armed forces po. Other than yung ating mutual defense treaty, then we engage other countries na pwedeng mag-supply sa atin ng mga armaments, saka may mga fighter jets para yung ating Air Force po lumakas din. We have our magkaroon din tayo ng tinatawag na credible defense. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga detalye ng mga balitang yan para kumalma yung inyong mga kalooban sa pagmamalabis na ginagawa ng China dito pa sa atin, click subscribe muna sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas.
Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Leco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan, mga bagong clients namin po. Very colorful po yung aming gym at napakalinis. Kaya pati mga foreigners po, mga British sila po, tourists, pumunta sa aming gym po para mag-workout. Ito naman po yung aming mga brand new gym equipments na set up na rin po. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasok-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So, balikan natin yung ating kwento po. Kasi yung iba sa atin, parang naiinis na rin. Tingin nila, parang yung ating gobyerno, helpless po. Di ba? Hindi man po ito pwedeng daanin natin sa galit, sa init ng ulo. Kailangan po maraming pasensya. Sabi sa Bible po, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of the fools. Tingnan ninyo yung mga magagalitin po, napapahamak, yung mainitin ng ulo, yung mga mura ng mura. Mga mangmang ang tawag sa Bible. Mangmang. Para niya Mr. Maravillas, may tinamaan ka na naman. Mangmang man talaga po ang mga taong magagalitin. Kaya tayo po, relax lang palagi kahit yung mga issue natin dito. Seryoso po. Pero ginagawa nating magaan. Tingnan ninyo yung mga vloggers po na tagahanga ng palamura. Kung ano-ano po yung kinasasangkutan na problema, pati yung istasyon nila. Nadamay po sa kamalasa. Dinadaan kasi po sa mga matatapang na pananalita at init ng ulo. Napakalinaw po sabi sa Bible. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Ang fools po, ang ibig sabihin niyan, mangmang, siraulo. Di ba? Kung di ka ba naman siraulo papasok ka sa problema, kailangan yung mga actions natin po ay tama, legal. Kaya itong mga ginagawa natin, pakikipaglaban para sa ating sovereignty, dinadaan po natin sa legal, hindi sa init ng ulo. Yung mga matatapang po na mga leaders ng mundo, kita ninyo yung inabot nila based sa ating history, di ba napahamak? Kaya sabi po ng Department of Foreign Affairs, ito niyang ginagawa ng Chinese Coast Guard. Yung rules niya na gusto nilang ipatupad, bawal siya, hindi siya naaayon sa international law. Ayan yung ating mga leaders na may tapang, pero yung tapang po, hindi niya po dinadaan sa maanghang na mga pananalita, kundi sa legal na mga pamamaraan. Yan po sabi ng Department of Foreign Affairs. Yung order niya na i-detain yung tinatawag nilang mga trespassers,
for 60 days dyan sa West Philippine Sea kung saan tayo ay may jurisdiction, violate other sovereign states' rights and entitlements under international law. Yan ang yung domestic laws nilang sinasabi. Cannot be applied nor enforced in the high seas under international law. May laban po tayo, mga kababayan. Kasi yung China, member ng United Nations, nasa panig po natin yung mga bansa. Walang pumapanig po sa China. Kaya dapat malakas yung ating loob po. So sabi ng DFA po, yung China niya will be in direct violation ng international law. Pag ginawa nila niyang i-enforce yung sinasabi nilang regulations in the waters, in maritime features na nasa within the illegal, null and void, and expansive 10-dash line. Kasi yung sinasabing 10-dash line ng China po, wala mang kumikilala po niyan. Kaya alala mga kababayan ng DFA sa China that its domestic laws should abide by its commitments and obligation under international law. Lalo na po itong 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, the binding 2016 arbitral award niya on the South China Sea, as well as yung 2002 Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea. So pag nagpilit mga kababayan ang China na gawin po, kukuyogin siya ng buong mundo. Kaya ang panawagan po natin for China to comply with international law and desist from any action that would undermine peace and security in the region. So pinalabas po ito ng DFA sa gitna ng banta ng China na by June 15 daw, next month na po, i-arrest daw nila mga kababayan yung mga trespassers na kanilang tinatawag doon sa area na sakop natin. Trespassers tayo sa ating bakuran. Yan ang lumalabas mga kababayan. Yan ang gustong mangyari ng China. Hindi po maaari. Paano tayo naging trespasser sa ating bakuran? Madaling sabi, sila po ang malinaw na trespasser dito. So kailangan makulit din tayo. Lahat ng mga actions nila, may counter actions din tayo. Pag hindi po, mahilig silang mag-normalize ng mga bagay-bagay kahit mali. Di niya, Mr. Maravillas, yung mga legal actions na ginagawa natin. Ito, may suggestion si dating Solicitor General, hindi pala, dating Supreme Court Justice Francis Hardilesa. Mag-file daw niya tayo ng kaso laban sa China for the damage na ginawa ng China po, yung pamimirwisyo ng China dito sa West Philippine Sea, environmental damage. At yung suggestion mga kababayan ni Hardilesa, it should be filed before the 2025 midterm election. Baka niya ma-overtaken pa ng eleksyon sa 2025, hindi na masikaso. Speaking at the 111 commencement exercises sa Silliman University sa Dumaguete City, sabi po ni Hardilesa na optimistic siya that the administration of President Ferdinand Marcos Jr. will take concrete steps in protecting the country's territory, being the chief architect of foreign policy. So maging pong si Hardilesa, kumbinsido po sa tinatahak na landas ng ating Pangulong Bongbong. Kumbinsido siya. Tulad ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit hindi kaalyado ng ating Pangulo, pero dito po sa issue ng foreign policy, dito sa issue ng West Philippine Sea, kumbinsido po si Carpio. Ganon din po si Hardilesa. Pero Mr. Maravillas, nabalitaan mo yung isang movement ngayon na may acronym na MAD, Marcos Alis Dyan. May grupo ngayon po, MAD, Marcos Alis Dyan Movement. Nag-launch sila ngayon sa Quezon City. Huwag kayong nagpapaniwala dyan sa grupong yan kasi yung mismong nag-organize po, Chinese. Si Tio Laurel po. Hindi, ito yung DA Secretary po. May isa ring Tio Laurel. Huwag kayong nagpapaniwala dyan kasi malamang funded yan
ng China, lahat na propaganda po ng Chinese government. Dapat nga niyan patalsikin na rito sa Pilipinas. I-deport po. Tingnan din, imbestigahan, mga kababayan, yung birth certificate niyan. Baka tulad ni Alice Go. Tama? Ayan po, kino-cover ng SMNI. Iba't ibang sectoral group na nawagan na bumaba na sa pwesto si PBBM, Marcos Alis Dyan Movement. Ayan po, MAD. Inilunsad sa Quezon City, Marcos Alis Dyan Movement. The same group po. Kick out Marcos. Ito baga si Ka Eric. Nandiyan si Tio Laurel. Yung mga grupo po ng maisog. Hindi kasi nakabuelo doon sa doon sa Tacloban. Hayaan ba sila ng mga Taclobanon? Yan mga taga-Tacloban po. Baluarte ng mga Romualdez sa Marcos. Di ba? Huwag kayo nagpapaniwala dito sa mga taong ito. Mga salot ng lipunan. Yung sa open letter na pinalabas po ni Maudix nga na wala man yung pirma. Nag-react yung mga taga-Tacloban kasi sinisisi po na hindi natuloy sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ginigipit daw. Unang-una, hindi natuloy kasi masama yung panahon. Pangalawa, yung mga taga-Tacloban po, Marcos Romualdez yung doon sila manggugulo. Kaya nga hindi sila po makaipon ng mga tao. Kailangan pang hakutin po. Walang maipon na tao kasi cancel yung mga flights sa sama ng panahon sa bagyong Aghon. Tapos, sinisisi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi daw, yung Marcos, yung Romualdez Plaza, may mga naka-park na mga dambuhalang trucks. Bakit? Kayo lang ba yung may karapatan na mag-park doon? Gumamit noon? Di ba? Gagamitin ninyo para sa paninira sa ating Pangulo. Kaya may nag-react po. Sabi po dito, first the reason the flight have been fully booked is that the Tacloban Airport is undergoing shortened operating hours due to necessary runway repairs. It is only operating between 6 a.m. to 6 p.m. daily. At even before flights to in from Tacloban have been in demand given that it is the regional and economic hub. At yung situation lumala dahil sa sama ng panahon, and the state of our air travel has nothing to do with your failed rally. Sinisisi po sa ating Pangulong Bongbong. Pangalawa, why we support why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our backyard? Pangatlo we will not support any attempt to destabilize the administration. Bakit naman yung mga Taclobanon susuportahan yung pag-destabilize sa administrasyong Marcos Romualdez? Mahal na mahal nila yung Marcos Romualdez. Tama? Kayo nagpapaniwala sa kanila. Anyway, pinakita ko lang sa inyo. Balik tayo dito sa ating topic. So, si Hardilesa was Solicitor General from 2012 to 2014 under President Benigno Aquino III and was head of the Philippine legal team that handled the South China Sea arbitration. He urged thousands of students and faculty members who attended the exercises to support calls to file an environmental damage suit against China for its continued aggression and provocation against Filipinos and the WPS. So tama po ito, mga legal actions yung dapat na gawin natin. Habang gumagawa tayo ng mga legal actions, yung mga panggugulo ng mga minions ng China dito po sa atin, tulad ng itong mga nausog rally, patuloy po nating i-reject. Kasi alam natin na nasa likod nila ang China mismo. Kita ninyo po doon sa Quezon City ngayon, yung MAD Movement, Marcos Alis Dyan, the same group po. Malinaw na malinaw. Isang digmaan na sinusulsulan ng mga ambisyon politikal at hindi para sa kabutihan ng bansa, sapagkat pwede namang pag-usapan ang problema sa South China Sea. Malinaw pa, mga kababayan? Sila yung ginagamit ng China, mga kababayan, sa propaganda. Ang narrative nila, isusubo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira, yung ating bansa.
Huwag kami po. Yun din ang linya ng maisog rally palagi. Yun ang sinasabi nila palagi. So, ano pa niya Mr. Maravillas yung sinasabi mo kanina na ginagawang aksyon ng ating gobyerno to defend our territory? Ito pong pagpapalakas ng ating armed forces. Kaya ito na po yung balita ngayon. Philippines-Sweden sign pact on fighter purchases. Ganon yung ating Pangulo. Sabi nga natin, slowly but surely. O, sabi diyan, the Philippines and Sweden have signed a key agreement to support Manila's planned acquisition of multi-role fighter aircraft para sa ating Philippine Air Force. So, bibili po tayo ng Swedish made na mga fighter jets. So, sabi dito sa balita, the logistics cooperation is part of the commitment of the two countries sa ilalim ng MOU concerning cooperation sa acquisition ng defense material signed by the two countries noong Hunyo 2023, ratified on the same day by Sweden and by the Philippines on September 4, 2023, sabi po ng embassy. So, ganyan mga kababayan, yung aeroplano, fighter jet na bibili natin sa Sweden. State-of-the-art fighter jet siya. Very advanced na po siya, mga kababayan, para magkaroon po tayo ng credible defense. Maboost yung capability ng ating Air Force po. So, magkakaroon na tayo ng ganyang aeroplano, mga kababayan. Ganyan po. Pang Top Gun po, mga kababayan. Para hindi tayo po kinakaya-kaya lang, other than yung mga binibili pa natin sa Amerika. So, sabi dyan sa balita, according to a separate statement from the Swedish Defense Material Administration, the Philippines has expressed great interest in Swedish systems including fighter aircraft, command systems, and airborne early warning aircraft. We are now taking a concrete and important step forward in the cooperation with the Philippines. The door is now open for Swedish defense companies to participate in procurements for the Philippine defense. Sabi po ni Joachim Wallin, Swedish Defense Material Head Exports, after ng sinagawang signing ng Memorandum of Understanding. So, ang tawag po dito sa aeroplano, Swedish-made Saab Just 39 Griffin fighter jets. Ganyan siya mga kababayan ang itsura. Yan state-of-the-art fighter jet. So, ang mga bansa na gumagamit ng ganong uri ng aeroplano po, yung Czech Republic, Hungary, yan po, South Africa, yung Royal Thai Air Force, Brazil, pati yung Ukraine mga kababayan, mayroon sila na Griffin fighter jet. So, ibig sabihin, kung nagtitiwala yung mga bansa sa technology ng Sweden, ibig sabihin, magandang klase, maganda yung quality ng aeroplano. So, ito yung mga actions na ginagawa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan nating magpalakas habang hindi man natin inaabandon yung diplomacy. So, ito yung tama na aksyon. Hindi yung tulad ng ginagawa mga kababayan, ginawa noon ni Mao Diggs. Nagpasindak na lang mga kababayan kay Xi Jinping. At tingnan ninyo yung nangyayari ngayon. Tapos, sasabihin ng mga DDS sila yung maisog. Malayo po sa katotohanan, mga kababayan. Ang totoong maisog po at magaling na leader, yung ating Pangulong BBM. O diba? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.